Ano ba title niya to? Sa gabi nagro-ride, sa gabi nagbablog. Yeah, ipapay pizza pie. Diba? Daming kamote, diba? Nakailapot-put na ako ng malakas. Kanina habang nagdi-discussion tayo. Yeah, bye-bye, bitcha pie. Dito na natin mamamansin ng mga kamote. Yan, overtake pa more. Sige. O, pagdiyan na natin. Nauna na sila kanina pa eh. Magkamote na kayo. Sige, pasok para lahat masaya. Mamimigay naman tayo. Pag reasonable naman yung mga discarding nila. Diba? O, pag hindi, diba? Ang sarap kaltukan. Pag minsan, ay, wala ako. Mag-iinarte pa yan. Isa lang nga ng anak ko. Wala akong pangkain. Wala akong panggatas. Wala akong panggatas. Pero kung makahagod ng throttle, happy. Grabe. Dapat din nyo ginaganon. O, tingnan mo yan, tumatawid. O, pagbigyan nyo. Tumatawid eh. Ito lang ako dumaan sa may inner roads ng Parañaque at saka Las Piñas kasi mas malapit dito. Kaakma lang tayo sa Terminal 1. Saka maaga pa naman, 15 minutes pa. Mamamansin tayo ng mamamansin dito. Tapos diskarte pa yan nakakanan. Kaliwa. Dahan lang. Dire-diretso lang. Ako dire-diretso lang ako sa motor. Hindi naman dire-diretso. Dire-diretso na hindi ako pa change lang or pa bigla-bigla ng direksyon. Abay, mas mabilis pa yun. Aabutan ko nga sila dun. Kaya pag ganyan sila. Ako, itong 4 wheels paaabutan kayo. Pinakaunang-una, maabutan kayo. Siyempre, malaki ang sisi nito. Sisihin ko talaga kayo. Pangalawa, diretso lang ang direksyon. Kayo pa change ng lane din. Dami kayong inaalala. In short, mabagal pa rin kayo. Ilang sisi lang naman ang karurot nyo eh. Diyos ko, nagka-motor din ako or marunong din ako magmotor. Scooter. Diyos ko, kahit ibirit mo yan, happy ka. Tunog happy lang. Kaya maganda nga rin talaga na ngayon ko lang naiintindihan. Bawal kayo sa highway. Dahil paiba-iba kayo direction. Di kayo makontrol eh. Di kayo magdisiplina eh. Walang alam, hindi naka-helmet, iba ang suot. Pag nag-highway ka, kahit I believe naman isang daan, pwedeng takbo ng isang motor, kayang-kaya, wala na, technology na yan eh. More power, less consumption, di ba? Yung mga ESP, mga VVA, mga ganong technology. Ayan, malutang mga BBA, mga ganyan, mga di ba? Kaya lang, sa pag-highway, pag-usapan na rin natin, sa pag-highway, mang-overtake, intersection, nasa likod ko kanina. Disiplina eh. Wala kang helmet, mag-highway ka, sige. Hindi mo pa mahigpit. Hindi tayo mahigpit. Walang helmet. Pisa ulo. Kung hindi ka pisa ulo, may mga debris yan sa highway. Isa may mga nagugulat na lang, may tumuktok, birtok. Either pato yun. Kung sa ulo mo tumama yun, good luck sa'yo. Parang tinamaan ng bala. Diba? Pa-jacket ka dapat doon. Hindi yan just. Pa-iba-iba direction. Yan. Sa highway, huwag kang pa-iba-iba direction. Kapag naka-60, kahit naka-60 ka, huwag kang pag-ewang-gewang. Kasi pag napitik ka din ng kahit side mirror ng isang sasakyan at naka-60 ka doon at naka-100 ka, magugulungan ka talaga ng impyerno. Ganun lang yun eh. Yung mga ganyan. Kaya yun nga, hindi na payagan eh. Dapat taasan nga yung sisi para kunyari yung mga alam mo yun, di ba? Talagang hindi yan dahil pang mahirap o pang mayaman. Pang edukado at mal-edukado. Yung walang pinag-aralan tsaka may pinag-aralan ang hinahati dito. Kasi may pinag-aralan pero mahirap. Merong mga walang pinag-aral pero mayaman.
dun yun hinahati, yung 400cc na yan. Okay? Malinaw na malinaw yan ha. Hindi yan dahil pang mahirap. Kasi hindi naman ako nakakabili ng big bike eh, di ba? Oh, hindi nga kamote na naka big bike. Diba? Yan, kung katulad niya, kamote niya. Diba? Oh, ganun lang yun. Tayo sa flyover, fly me to the moon. Let me be across the stars. Di marunong mag-banking. Pag mag-banking, lahat ng hawi ng hanggang sumalpok siya sa islands o kaya maki-join siya sa ibang mga linya. Di marunong luminya habang banking. Ano bang problema sa banking eh? Kaya nga, kailangan naman talaga mag-banking ng motor eh. Kaya lang, tama ba banking mo? Tama ba speed mo? Tama ba ang gulo mo? Pinag-aaralan yan. Pinapractice yan. Isang pinag-aaralan sa isip, tsaka yung sa pag-written. Tapos, pangalawa, yung practical. Because yun naman din ang nire-require ng LTO lagi. Theoretical, tsaka practical. May exam ka eh. Doon ka mag-exam sa kanila eh. Kaya doon yan hinahati. Bakit kayo hindi pinapayagan pa rin na ang mga ibang motor ay na maliliit ay hindi pinapayagan. Kapag dumami kayo sa kalsada na maliliit ang motor, yan, mga ganyan. Kita niyo yan sa dashcam natin, no? Diba? Pinagpipilitan niya mag-banking. Ito nga mga 4 wheels natin eh. Mga friends natin 4 wheels din. Mga sasakyan, yan. Kamote din yun eh. Ako, hindi ako kamote sa basic. Okay? Sa safety tayo, hindi kamote. Kasi alam kong makakasakit yan. Alam kong perwisyo yan. Kamote tayo sa mga malalalim na yung mga, baka yung mga signboards na yan na parang ngayon mo lang makikita or iba lang yung version ng iba doon sa mga iba. Parang ganun, masyado ng technical. Mga Sparrow na yun, mga ilang naglitawan. Hindi niya kayo. Ha? Kaya hindi kayo pinapayagan sa na masyado marami na below 400cc. Kasi maraming mal-edukado sa edukado. Pinagpapalagay lang nila na yung mga 400cc and above nakapag-aral. Ganun lang kasi siyempre may pera, ganun din. Lumalabas lang din, di ba? Malayo yung 400cc pataas na presyo. Minimum mo 300,000, di ba? Compare sa pinakamurang 60,000. Lane split ka, naandar ang kotse. Lane split ka kapag tumigil na ang buhay namin. Buhay ng mga nagpo 4 wheels. So, ayan. Lane split na kayo dyan, overtake na kayo dyan kapag tumigil, ganun lang yan. Kasi helpless na kayo, di na kayo gagalaw. Gagalaw ko ba to? Hindi. Ay, Diyos me. Isa na namang topic dito sa ating Soned channel, no? Ako po si Soned at magandang gabi. Yapapay, Pichapay. Please like, share, and subscribe sa munting video natin na to. Hanggang sa muli. Paalam! Ang title nito dapat ay bakit hindi pinapayagan ang maliliit na motor sa highway? Kaya may 400cc rule.